Ano ang kakayahan ng bagong anyo ni Gobta at ano ang mangyayaring revelasyon sa pag-uusap na gagawin ni Rimuru at Masayuki. Kaya naman i-review na natin ang chapter 115 at wag na natin patagalin pa. Let's go! Nag-report si Raphael Sensei kung saan sinabi nito na si Gobta ay nagkaroon ng unique skill na Summon Demon Wolf na kaya niya nang makipagsanib kay Ranga at maaari daw na ang naging dahilan nito ay ang ginawang pagpilit ni Ranga na mai-summon siya ni Gobta. Wika naman ni Rimuru na alam niyang tumulong daw si Raphael Sensei sa pagkakaroon ng unique skill ni Gobta, pero pagtatangging sagot sa kanya ni Raphael Sensei na wala daw ganung kaganapan ang nangyari sa nakaraan. Bilib na bilib naman si Milim sa nakita niyang pagbabagong anyo ni Gobta at hindi raw siya makaget over sa napaka-astig na pinakita nito. Tanong naman ni Sokka kay Diablo ay si Gobta pa rin daw bang maituturing ang nasa kanilang harapan ngayon? Sagot naman ni Diablo ay oo naman dahil pinahiram lamang ni Ranga ang kanyang power kay Gobta. Tanong naman ni Momiji, di ba father si Gobta yung isa sa mga tinuturuan mo? Pagmamalaking sagot naman ni Hakuro na hindi man daw si Gobta ay masasabing magaling sa lahat pero marami na siyang experience sa pakikipaglaban sa mas malakas sa kanya. Kung magagamit daw ni Gobta ang lakas ni Ranga ng maayos ay maaaring makapagpakita daw ito ng kakaiba at hindi naman makapaghintay si Momiji sa mga mangyayari. Naisip ni Hakuro na sigurado raw siyang naaalala naman daw siguro ni Gobta ang kanyang misyon na dapat mai-reveal ni Masayuki ang kanyang kapangyarihan at ayusin rin daw sana nito ang kanyang gagawin upang mapabilang siya sa The Big Four ng Tempest. Sinabi ni Sokka sa madla na nakakita raw sila ng kakaibang bagay sa araw na ito at ano daw kaya ang magiging reaksyon or gagawin ni Masayuki sa pagbabagong anyo ni Gobta. Sa isip naman ni Masayuki na ang pagsuko sa laban ang maaari na lamang niyang pwedeng gawin dahil kung lalabanan niya daw si Gobta ay tiyak ang kanyang kamatayan kapag tinamaan siya ng matatalim na kuko nito. Hindi raw ba nababahala ang Tempest na pwedeng may mamatay sa laban or ganun daw ba talaga ka-chill si Rimuru dahil wala raw ba talagang balak itong ipatigil ang tournament at nang makita ni Masayuki ang itsura ni Rimuru ay mukhang wala daw pala talaga itong balak subalit hindi niya alam na ang nasa isip ng ating bida sa mga oras na yon ay kung paano papalpak si Gobta sa kanyang gagawin. Binabalak ni Masayuki na itaas ang kanyang kamay at sumuko sa laban at biglang narinig ng hero ang hiyawan ng mga tao dahil hindi na raw sila makapaghintay sa pagkapanalo nito. Sa isip ni Masayuki na eto na naman tayo dahil ang lahat daw ng nasa kanyang paligid ay sumusuporta sa kanya at sa bandang huli daw ay umaayon pa rin sa kanya ang mga nangyayari. Kung titignan daw niya ang laban niya kay Bovix ay nagawa niyang pasukuin na lamang ito sa laban, subalit kung pagbabasihan daw ang laban ni Bovix kay Equix ay kitang-kita naman na hindi siya mananalo dito. Upang maiwasan daw niya ang malupit na kamatayan ay minungkahi niya daw kay Bovix na maglaban na lamang sila sa labyrinth at nang magawa niya daw mapapayag ito ay nalagpasan niya daw ang pinakadelikadong nangyari sa kanyang buhay kung kaya't deserve naman daw niya siguro na magkaroon ng medal dahil nagawa niyang tumagal sa harap ni Bovix at hindi parang naging putik dahil sa sobrang takot na kanyang nararamdaman noon. Ngayon daw ay naiintindihan niya na ang epekto ng kanyang skill na isa raw itong passive skill na kaya niyang mapaniwala ang iba sa kanyang mga kasinungalingan at hindi niya daw maitatanggi na ito ang dahilan kung bakit pa rin siya nabubuhay ngayon. Maaari daw na mangyari ulit ngayon ang nangyari na sa kanya sa nakaraan na papabor sa kanya ang laban at naalala niya ang sinabi ni Jiwoo na maaari maging problema si Lion Mask pero ang isang hobgoblin daw ay malabong mapahirapan siya dito subalit kung titignan daw ngayon si Gobta ay sobrang nakakatakot daw ito at mukhang mas malakas na daw ito kay Lion Mask pagkatapos nitong magbagong anyo. Bumabalik sa alaala ni Masayuki sa mga oras na yun ang mga sinabi ni Jinrai na pagkatapos daw maging champion nito ay kakalabanin naman daw nito si Rimuru at ang sinabi naman ni Birdie na madali man or hindi ang maging laban nito ay wag daw ito magpapabaya sa laban at naisip na ganito raw ba ang nangyayari kapag malapit ng mamaalap sa buhay? Ang pagsuko na lamang daw talaga ang maaaring gawin ni Masayuki sa mga oras na yon at pagtatanong ni Gobta na bakit daw parang naging yelo ang hero sapagkat hindi ito gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kung hindi raw atake si Masayuki ay si Gobta na lamang daw ang susugod at doon ay nagulat at napamura si Masayuki sapagkat biglang nawala si Gobta sa kanyang paningin at isang pagsabog na lamang ang nangyari mula sa kanyang likuran. Hindi nakagalaw si Masayuki sa sobrang bilis ng mga pangyayari at napatanong ang mga tao kung nasaan si Gobta, ano raw ang pagsabog kanina at isa raw ba sa mga teknik ni Masayuki iyon? Wika naman ni Sokka ay bigla na lamang daw nawala si Gobta dahil ni isang bakas ay hindi na makita ang presensya nito sa arena at ano raw kaya ang nangyayari sa ngayon. Napapuntong hininga naman si Rimuru sapagkat sa ngayon si Gobta ay wala
wala ng malay kaya naman nasabi ni Sokka na si Gupta ay nakahiga sa labas ng ring at malinaw daw na nasa labas ito ng arena. Wika ni Sokka ay sandali lamang daw dahil nanghihingi ng review si Diablo kung kaya't maghintay muna daw saglit ang madla, pero sa isip ni Rimuru na ano pa daw ba ang kailangan pag-usapan dahil malinaw namang nasa labas ng ring si Gupta, sapagkat pinaliwanag ni Rimuru na mabilis tumakbo si Gupta ngunit hindi niya napigilan ng kanyang sarili sa pagtakbo kaya naman bumangga ito sa pader at nawala ng malay. Maaari daw na inassume pa din ng utak ni Gupta na ang lakas na meron siya ngayon ay katulad pa rin ng dati, ngunit ayon sa ating bida na ang isang segundo ni Gupta ay malayong malayo sa isang segundo ni Ranga. Tanong ng anak ni Hakuro na yun daw pala ang klase ng nilalang na kanyang tinuturuan kung kaya't makikita ang pagsusuper saiyan nito na tiyak ay paktay si Gupta mamaya. Si Milim naman ay gigil na gigil sapagkat pagkatapos daw maging super cool nito sa kanyang paningin ay bigla-bigla na lamang magkakagano ng pangyayari at wika naman ni Rimuru na ginagawa naman daw ni Gupta ang lahat ng kanyang makakaya, pero sagot muli ni Milim na hindi raw tama na gawing baby si Gupta dahil hindi raw ito makakabuti sa kanya. Sumang-ayon naman si Hakuro sa sinabi ni Milim at sinabing mukhang kailangan niyang magigpit sa pagsasanay ni Gupta kung kahit nasabi na lamang ni Rimuru na kawawang Gupta. Tanong ni Sokka ano raw ang kanilang gagawin dahil malinaw namang lumabas ng ring si Gupta. Sagot naman ni Diablo na yun daw ang kanilang problema dahil hindi pa nila nakikita ang kakayahan ni Masayuki. Wikang muli ni Sokka na hindi nila pwedeng baguhin na lamang ang batas dahil mukhang tinanggap na raw ng tao ang pagkapanalo ni Masayuki. Ngunit wika ni Diablo na kahit hindi naman daw nakita ng madla ang nangyari ay malinaw naman daw sa kanila na bumunggo si Gupta sa pader. Maaari daw siguro nilang baguhin ang memories ng madla, pero sagot ni Sokka kay Diablo na tiyak daw na magagalit si Rimuru kapag ginawa nila ang bagay na yon. Biglang sumingit si Masayuki sa usapan ng dalawa at napatanong si Rimuru kung ano naman daw ang binabalak ni Masayuki at doon ay sinabi ng hero na mukhang natalo daw siya sa laban na kinagulat talaga ng mga manonood. Wika ni Sokka ay sinasabi raw ba ni Masayuki na kusang nagpahulog si Gupta sa arena at sagot naman nito na maaaring tama daw ang bagay na yun, pero sa totoo lamang daw ay hindi niya nakita ang ginawang pag-atake ni Gupta kung kaya't dahil daw sa kanyang kakulangan sa experience ay hindi niya raw tatanggapin ang pagiging champion at i-disqualify na lamang niya ang kanyang sarili. Pinasa na ni Masayuki ang mikropono kay Sokka at hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang narinig at sinabi ng isang tao na sa palagay niya raw ay sinamantala ni Masayuki ang momentum ni Gupta upang mailabas ito ng arena. Sa isip ni Masayuki, sa wakas daw ay natapos na rin sapagkat malalagay sa alanganin kung tatanggapin niya ang pagiging champion dahil tiyak daw na maglalaman silang dalawa ni Rimuru sa huli. Biglang nagsalita ang isang tao at sinabing ngayon daw ay nakukuha niya na ang nangyari dahil mukhang binibigyan daw ni Masayuki si Rimuru ng palugit kung kaya't sa madaling salita ay nagbibigay ito ng warning sa isang Demon Lord na para bang sinasabi nito na anytime daw ay pwede siyang manalo sa laban. So ayun nga mga kaibigan, ay gumana na naman nga ang passive skill ni Masayuki sa mga tao na sobrang kinababaliw na ng utak ni Rimuru dahil hindi siya makapaniwala kung saan inuhugot ng madla ang kanilang mga sinasabi. Kaya naman nagsaya na naman ang mga manonood at hinihiyaw ang pangalan ni Masayuki at napatanong muli si Rimuru na bakit daw pinupuri pa rin si Masayuki ng mga tao dahil hindi niya raw makita ang sense sa kanilang mga sinasabi. Biglang sinabi ni Raphael Sensei na maaaring epekto raw ito ng isang passive skill na kayang manipulahin ang isipan at pakiramdam ng mga taong nakapaligid kay Masayuki. Ngayon daw ay naiintindihan na raw ni Rimuru ang ability ni Masayuki na sa madaling salita ay hindi talaga ito malakas sa pakikipaglaban. Wikang muli ni Raphael Sensei na bumilis daw ang tibok ng pulso ni Masayuki nang makita niyang pagbabagong anyo ni Gupta kanina, kaya naman naawa si Rimuru dahil tiyak daw na nakakatakot ang karanasan kanina ng hero. Ngunit hindi raw ibig sabihin na hindi malakas sa pakikipaglaban si Masayuki ay kailangan na lamang itong maliitin dahil ang pag-impluensya sa mga taong nakapaligid ay yun daw mismo ang nakakatakot na kakayahan kung magiging kalaban niya ito. Tinawag ni Rimuru si Zoe upang sabihin na iniimbitahan niya si Masayuki na sabay silang kumain sa tanghalian dahil sa isip ni Rimuru na ang kakayahan ni Masayuki ay malaking tulong sa hinaharap at nais niyang makipaglaro sa ability na meron ng hero. Pagkatapos nun ay sinabi na ni Sokka na si Gupta nga daw ang nag-champion sa battle tournament at makikita sa itsura ni Gupta na hindi ito makapaniwala at doon nga sinabi na ni Rimuru na simula raw sa araw na yun ay kabilang na si Gupta sa The Big Four ng Tempest Nation. Masayang masaya si Gupta sa kanyang pagkapanalo at gagawin niya daw ang lahat ng kanyang makakaya at sa kwarto ng mga fighter kung saan nakaupo si Gupta ay masaya itong binati ng isang nilalang. Doon ay nagpakita si Milim at sinabing napaka-cool daw ng transformation ginawa nito kanina at nagpasalamat naman si Gupta at sinabing wag daw sanang magsimulang ma-inlove sa kanya si Milim. Subalit biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Milim dahil hindi niya daw hayaang pabayaan ng walang kwentang huling laban nito kanina kung kaya't sisimulan niya raw itong sasanayin simula sa araw na to. Simula daw ngayon ay kakalabanin daw mismo ni Gupta si Milim sa kanilang training at tiyak daw na lalakas ito agad ng mabilisan, pero sagot
naman ni Gupta na meron na daw siyang teacher na nagsasanay sa kanya. Biglang sumingit si Hakuro at sinabing wag daw mag-alala si Gupta dahil ito na raw ang magandang pagkakataon para mapatay, at naubo si Hakuro at sinabing yun na raw ang magandang pagkakataon upang makapag-training sa ilalim ni Milim. Sagot muli ni Gupta ay tiyak daw na mamamatay siya kapag nangyari ang training na to, at wika naman ni Milim na sa loob naman sila ng labyrinth magsasanay at kung mamamatay man daw ito ay madali lamang siyang mabubuhay ni Ramirez, ngunit wika ni Gupta na ayaw niya daw mamatay ng paulit-ulit. Papalis na sana si Milim at bigla itong napatingin sa tabi ni Rimuru dahil muntik niya nang makalimutan ng isang nilalang, at doon ay pinakita si Ranga at Gupta ay inihila ni Milim dahil hindi raw makukumpleto ang pagsasanay na hindi ito kasama. Pahabol na sabi ni Gupta na napakalupit naman daw talaga ni Rimuru, subalit sa isip ng ating bida na kahit naaawa siya kay Gupta ay kakabuti na din nila ito para mas maging malakas sa hinaharap. Kaya naman doon ay masayang masaya si Milim na hila-hila ang dalawa at sinabing huwag kayong mag-alala dahil hindi naman ako gagawa ng ikakasakit nyo sa pagsasanay. Sa tanghalian ay naganap na ang dalawa at doon ay nagpakilala si Masayuki kay Rimuru. Masaya namang binati ni Rimuru at sinabing siya daw isang Demon Lord pero ang totoo niyang pangalan ay Satoru Mikami at dati niya raw trabaho ay isang building contractor. Nagulat si Masayuki sa kanyang nalaman at ibig sabihin daw ba na galing din si Rimuru sa Japan, at sagot naman ni Rimuru na tama daw yun pero mas mainam daw kaya kung kakain muna sila. Tanong ni Masayuki ay okay lamang daw ba na kainin niya ang masasarap na pagkain ito, at sabing hindi naman daw siguro yun ang uli niyang pagkain bago siya mamatay, at tugon ni Rimuru ay gusto lamang niyang makipagkaibigan dahil parehas naman daw sila ng pinanggalingan. Sa isip ng hero ay ano daw kaya ang binabalak ng ating bida, subalit nang matikman niya ang mga pagkain ay hindi na ito nagpapigil pa at minukbang talaga ng malala ang handog sa kanya. Pagkatapos kumain ay agad-agad namang sinabi ni Masayuki na masaya daw siyang magiging alagad ni Rimuru, at sagot naman ni Rimuru na kung biro man daw ang kanyang sinabi ay hindi raw dapat ito gawain ng isang hero. Subalit hindi nagpapigil si Masayuki sa gusto niyang sabihin dahil pagod na raw siya sa kanyang pagpapanggap, sapagat sa totoo lamang daw ay nahihiya siya sa tuwing naririnig niya ang kanyang pangalan na sinisigaw ng mga tao. Pinaliwanag ni Masayuki ang tungkol sa kanyang ability na The Chosen One, at gaya nga ng iniisip ni Rimuru ay isa itong ability na kaya mag-brainwash ng ibang nilalang pero hindi ito gumagana sa kanyang mga opisyal, lalong-lalo na sa kanya sapagkat ayon kay Raphael Sensei na ang karamihan ng ability ng iba ay napapawalang bisa ng kanyang ultimate skill. Nahihirapan na daw si Masayuki sa kanyang skill na ito at yun daw ang dahilan kung bakit panay-panalo ang nangyayari sa kanyang mga laban sa Ingrasya. Kaya naman biglang naisip ni Rimuru na kung sakaling maglaban daw pala talaga silang dalawa ni Masayuki ay magiging sakuna na para sa hero kung tatamaan siya ng isang suntok ng ating bida. Tanong ni Rimuru na itutuloy na raw ba nito na pasukin ang loob ng labyrinth ngayon, at sagot naman ng hero na mukhang masaya raw yun pero mas uunahin na daw muna niyang bisitahin ang mga tindahan sa paligid. Pinaalala naman ni Rimuru ang pangako ni Masayuki kay Bobix na doon sila maglalaban sa loob ng labyrinth, at makikitang sa mukha ni Masayuki na nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang pangako. Lugmok na wika ni Masayuki na ano raw ang kanyang gagawin dahil pagkatapos niyang malagpasan ng kamatayan ay maharap na naman siyang muli dito, pero sagot ni Rimuru ay nasa 50th floor naman si Bobix kung kahit matatagalan bago sila magkitang dalawa. Sa palagay daw ni Rimuru na sa kalahating araw ay magagawa ni Masayuki na makarating sa ikalimang palapag, at doon ay binigay niya ang mapa ng unang palapag hanggang sa ikalimang palapag. Inaasahan daw ni Rimuru ang pag-a-advertise ni Masayuki sa loob ng labyrinth dahil sa tulong daw ng kanyang ability na The Chosen One ay tiyak daw na mahihikayat ni Masayuki na subukan ng mga tao ang loob ng labyrinth. Tutulungan daw ni Rimuru si Masayuki upang mapadali ang pag-clear nito sa mga palapag, at kung may opinion daw ito base sa kanyang karanasan ay wag daw itong mahiyang magsabi. Natuwa naman si Masayuki dahil tila ba naging isa siyang beta tester ng isang game, at masaya daw ang hero na nakausap niya si Rimuru dahil lumuwag daw ang kanyang pakiramdam. Sobrang ganda raw ng city ng Tempest at napakaraming mapaglilibangan, kaya naman naiisip niya daw na hindi naman pala ganong kapangit ang mundo nila ngayon, at sa isip ni Rimuru na siya ang nanalo sa laban dahil napaamo niya ang hero na si Masayuki. Sinabi pa ni Rimuru ang mga gagawin niyang mapaglilibangan sa hinaharap, kaya naman si Masayuki ay sobrang na-excite dito at pagtatanong pa nito na may plano daw ba itong gumawa ng manga, at sagot naman ni Rimuru na syempre naman, at doon ay masayang masaya talaga si Masayuki at sinabing muli na susunod daw siya sa ating bida hanggang sa habang buhay. Kaya naman ang dalawa ay masayang nagpalitan ng kanilang nalalaman tungkol sa mundo nila ngayon na sa dati nilang mundo, dahil masaya daw siya na nagkaroon siya ng panibagong kaibigan na makakasama niya sa hinaharap. So isang mahaba na namang chapter ang natapos natin ngayon mga kaibigan, at gaya ng lagi kong sinasabi ay maghihintay muli tayo ng isang buwan para sa next chapter na kanilang ilalabas. Kaya naman don't forget to follow and subscribe sa aking channel at page dahil dito mo lamang mauunawaan ng maayos ang nangyayari sa manga. Thank you and goodbye!